the measure you use, ibig sabihin, ito rin yung gagamitin niya para sa atin. Yung ginagamit natin para sa pagbibigay, ito yung paraan ng pagbibigay natin sa iba, sa pag-ibig man, sa oras man, or mapagkukunan o pagpapatawad, o mga pagdidetermina kung gaano kalaki ang natatanggap natin. Kung nagbibigay tayo ng pagbubukas palad, tatanggap din tayo ng pagbubukas palad. So kaya nga ito'y sinasabi tulad na lamang sa halimbawa, the parable of unmerciful servant. So ito yung talinghaga ng walang habag na lingkod. Mababasa natin yan sa Mateo 18 verse 21 to 35. Basahin nyo na lamang po. Babanggitin ko lang po ang buod, yung summary lang. Short story. So ito yung talinghaga ng isang alipin na pinatawad ng malaking utang ay hindi nagpakita ng awa sa isang taong may utang sa kanya ng maliit na halaga. So ang hari na nagpakita ng awa ay nagalit ng hindi ganun din ang ginawa ng alipin. Na nagtuturo sa atin na ang sukat na ginagamit natin sa pagpapatawad at pagpapala sa iba ay nakaka-epekto din sa ating sariling karanasan at awa. So kaya nga't ito'y sinasabi na nagbibigay diin ng kahalagaan ng pagpapatawad sa buhay ng isang mananampalataya. Na itinuturo nito na ang pagpapatawad sa iba ay refleksyon ng pagiging mapagpatawad ng Diyos at ang kahalagahan ng pagtanggap ng kanyang kapatawaran. Kaya't hinahamon tayo bilang mga mananampalataya na pakawalan ang sama ng loob, hinanakit, galit, inggit, mga lahat ng gawa ng kaaway, at magpakita tayo ng gawa, pagyamanin ang pagkakasundo at pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa mga relasyon. So kahit na yung ating mga mahal sa buhay, laging nagagalit, so dapat magpakita tayo ng awa. Huwag nating gantihan yung gumagawa sa atin, maging pamilya man natin ito or mga mahal sa buhay. So kailangan magpakita tayo ng pagkakasundo at pagpapatawad, pagmamahal. So ipakita ang pagpapatawad, pagmamahal at pakikipagkasundo. Pakawala ng sama ng loob, alisin ang sama ng loob. Alisin ang galit, puot, hinanakit, inggit, at yung hindi nagpapatawad. So mahalaga dahil ito yung panukat kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, ito rin yung gagawin sa atin. So kaya nga, kung ano ang panukat na ginagamit natin, na itinuturo nito sa atin, na ito rin ang makakamit natin, matatanggap natin. So kaya nga't mahalaga ang salita ng Diyos, kaya ito yung principle of giving and receiving. Dapat ang mananatili sa atin upang magawa natin ang salita ng Panginoon. Ito yung mananatili sa atin na lagi nating pinag-uusapan ang salita ng Diyos, lagi nating iniisip ang salita ng Diyos, at isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ito yung pamamaraan ng Diyos upang makamtan natin ang prinsipyo ng kung ano yung ginawa natin, ito rin yung tatanggapin natin. Ang prinsipyo ng pagbibigay at pagtanggap. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin